Hi guys, and welcome back to Tarot Page Philippines. At sa video na to gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, and Rising sign na Taurus. So kung bago po kayo sa channel na to, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po. And yes, as for the recording of this video, nasasagada pa po ako. And this is for September, ayan, nalimutan ko. September 18 to 24. Ayan, so tandaan na yung mga readings are for guidance purposes. Kindly use your free will wisely. For charms, crystals, spell works, tulad po ng prosperity spell, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines official Facebook page. Same name, same picture. Okay. So Taurus, kamusta ka na nga ba? Tingnan natin. Ano bang ganap sa'yo? Okay, so all we have here is yung Page of Pentacles tsaka number 26, happy happy. Ano ba nakikita natin sa card mo? Alam mo, Taurus, it's time na medyo bigyang pansin mo din kung ano yung kailangan mong gawin. Sometimes kasi, totoo sabi nila, happiness is a choice. Yung parang Pokemon siya eh. Yung sabi ko eh, happiness, I choose you. Totoo yun. We will need to choose happiness. Pero andun kasi na minsan kailangan mo yung feeling mo na mas pinipili mong unahin muna yung responsibility. Pero yung tanong ko kasi dito, lumalabas sa card, responsibility mo ba to o yung responsibility na to na ginagawa mo, para sa'yo ba talaga to? O kinuha mo lang? Kasi ang mga questions ko na lumalabas sa cards, responsibility, ginawa mo siyang responsibility kasi source of happiness mo siya. Pero yung question dito, tong source of happiness mong to, nakakatulong ba siya sa'yo in terms ng finances? Kasi medyo dun pumupunta yung tanong ng cards eh. Yes, ando na kailangan kasing i-balance mo rin siya. Wala namang masama maging masaya, pero kung nakaapekto to sa ibang aspeto o sa kalakihang aspeto ng buhay mo, kailangan medyo mag-isip-isip ka sa part na yun. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, inuuna natin yung happiness. Remember, meron ka pa rin mga responsibilidad. May mga kailangan kang gampanan, may mga kailangan kang gawin, may mga kailangan kang tungkulin na makumpleto. Happiness is a choice. You know what? Ang kasayaan pwede mo mahanap sa ibang bagay eh. Sabi nila, ang takot natututunan. Naniniwala ko na kahit ang kaligayahan, matututunan din yan. Find happiness in other means na kung saan naiaangat mo yung sarili mo. And hindi naman to sa lahat ng Taurus or sa iba nakikita ko dito, do what is right. Kasi kung meron ka nasasaktan dahil kailangan mong habulin yung kasiyahan mo, pag-isipan mo mabuti. Okay? Tingnan natin kung ano yung nagkocross sa'yo. So, meron tayong 5 of Cups. Ayan na nga. Tsaka, a leg up, number 34. Ito na nga, sabi ko ni. Alam mo, sometimes, yes, earth elemental ka eh. Andoon na yung ruling card na tinatawag natin sa'yo is the Hierophant. So, objective hanggat maaari. And, siguro hindi natin masasabi na natin na hindi mo talaga forte ang pag-handle ng emotions. Kasi naman sa nagiging extreme yung mga emotions mo na yun, siguro isa sa mga hinahanap dito kasi kailangan mo humingi ng tulong para malaman mo kung ano talagang gusto mo din sa buhay. Andun na, ang dami kasing available eh, ang daming pwede, pero hindi natin kasi pwedeng akuin lahat, hindi natin pwedeng kunin lahat, hindi natin pwedeng yakapin ang lahat. Napala sa'yo ng 5 of Cups kasi 5 actions eh. The Cups is about emotion. Minsan kailangan mo din na tumigil muna. Minsan kailangan mo, yung sabi nga be still. Sa panandalian, manahimik ka. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong harapin? Ano ba yung mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin? Ano ba yung mga kailangan na mabigyan mo ng sapat na atensyon mo? Kasi lumalabas dito, pilit mong inaayos yung mga bagay sa paligid mo, kahit sarili mo, yung gusto mo. Pero,
Ang hinahanap kasi ng mga baraha sa'yo dito, or pinapala sa'yo mga baraha, kailangan mo din naman ng input ng ibang tao. Minsan kasi matigas din ang ulo mo. Minsan akala natin na alam natin na yung mga bagay-bagay, eto yung mga kabuti sa atin, pero minsan yung kailangan natin malaman yung anggulo mula sa ibang mga tao. Kaya a leg up. Learn to listen to other people. Kasi may mga napapansin sila na hindi mo napapansin. Parang dumi sa mukha natin. Pwede nating nakikita to, ay pwedeng ibang tao nakikita ito. Tayo hindi. Yung ibang tao parang salamin. Minsan masakit sila magsalita talaga, oo, direct to the point. Kasi minsan napipikon din sila sa'yo. Pero andun yung point na concerned sila sa'yo. Kaya ganun. Ano bang hinahanap mo? Well, we have here 7 of Pentacles, tsaka to the sea. Well, simple naman yung pangarap mo din dito eh, lumalabas eh. You want to handle your finances properly. Gusto mo maging maayos siya. Pero andun din yung point na gusto mo, andun ka sa kung saan ka masaya. Medyo mahirap. Kasi, siguro, andun yung point na find some, yun yung ginawa ko eh. Siguro share ko na lang. What is my passion? Inalam ko, ano ba yung gusto ng heart ko? Well, isa sa mga favorite kong ginagawa is magbasa ng baraha para sa ibang tao. What I did, ginawa ko siya as my work. So, yung work ko ngayon is yun yung online work ko, is yun yung ginagawa ko. And yun, I created a YouTube channel. Kasi, masaya ako sa ginagawa ko. And si YouTube nang bahalang mag-reward sa akin sa ganung bagay. Same thing with you. Ano yung nagpapasaya sa'yo na ginagawa mo? Then doon, kunin mo yung, kumbaga, gamitin mo yun as a means para magkaroon ka ng financial breakthrough na hindi mo na kailangang umalis-alis, hindi mo na kailangang mawala-wala. And another thing, tigil-tigilan na natin, Taurus, yung mga deserve ko to, ngayon lang naman, minsan lang naman. Think also about the future. Yes, andoon na gusto mong ma-secure, maging happy in the present, but maganda rin na nag-i-invest ka ng happiness mo or security mo for the future. It's a two-way thing. Mag-set ka, kunyari, kumita ka, mag-set ka ng certain amount na this is for your security, this is for emergency, para ito sa mga binabalak ko na pwede ko magamit sa hinaharap para mas mapalago ko pa yung ginagawa ko, mas palago ko yung sarili ko, mas mapagyaman ko kung anong binigay sa akin ng sansinukob. Okay? Tingnan natin yung foundation mo. Ay, 10 of Pentacles, tsaka TikTok. Well, hindi naman to lahat sa lahat eh. Pero ang may makikita ko itong wasted opportunities. May mga binigay na sa'yo, hindi ko alam kung pangyayari to, or pwedeng pangyayari, pwedeng tao, na tinulungan kang mahulma, tinulungan kang umangat, pero andun yung punto na parang, ano ba yung tamang term doon? Yung hindi ka nakapaghintay sa paglago, na pininit mong hinanap sa ibang paraan. May napanood akong movie kung hindi ko nabanggit ko na to sa'yo, Taurus. Pero, sabi nung Sweet Home Alabama. Gusto ko yung sinabi doon nung isang character. Sabi niya, sometimes the things you are looking for are right where you were before. Minsan yung mga hinahanap natin, andun lamang pala kung saan tayo nanggaling. Sometimes, ito, pinatawag ka ng card na minsan kailangan balikan mo yung tinatawag nating roots. Balikan natin yung mga tao na nagkaroon ng maganda at malaking impluwensya sa atin. Kasi may tinatawag kasing the attitude of gratitude. The more tayo na nagpapasalamat, the more tayo na tumatanong ng utang na loob, the more na binibigyan ng blessings pa ng universe yung life natin. Diba? Parang ganito lang yan eh. Kung sabihin natin meron kang binigyan ng pasalubong, nagpasalamat siya talaga ng maayos, ng buong puso, hindi ba na andun yung punto na on your end, na ikaw yung pinagpasalamatan, gusto mo pang magbigay? Kasi naramdaman mo eh, na ay, iba yung feeling na may taus puso talagang gusto yung ginawa ko. So, this is the time. Actually, medyo matagal na yung iba dito sa mga kailangan mong balikan. Well,
wala namang problema, 'di ba? Sabi nga, better late than never. Okay nang maliit. Ang importante, nagawa mo kung ano yung tama. Nagawa mo kung ano yung nararapat. Nagawa mo kung ano yung importante para sa'yo. Ano ba yung recent task? Silipin natin. Three of Swords, tsaka number 42, chop wood. Okay. Ito na nga, Taurus. Well, sometimes words, hindi ko alam kung, hindi man, actually medyo specific to mga to Mukhang hindi sa lahat ng Taurus to, but specific group of Tauruses to. Andoon na you need to have a change do sa past mo. May mga changes na naganap. And isa sa mga naging changes dito with the Three of Swords kasi na present, andoon na may mga salita talaga na nabitawan sa'yo na sobrang masakit, sobrang tumanim, na kapag nataalala mo yun, natitrigger, iba't ibang emotions yung nararamdaman eh. Merong iba sa inyo pwedeng nagagalit, merong parang naiiyak, may natatakot, iba-iba. But overall, those are negative na pangyayari. May nagawa ka dapat nun eh, pero kumbaga hinayaan mo yung sarili mo na mapunta doon sa sitwasyon. Kasi hindi ako naniniwala sa yung nadala eh, or napilitan. Naniniwala ako sa nagpadala ako. Mas naniniwala ako sa nagpapilit ako. It was a decision. Tulad na sinabi ko, sa first card, happiness is a choice. And our life, every decision we do, hindi natin pwedeng sabihin na naipit tayo sa sitwasyon. Nagpaipit tayo. Kasi naalala ko hindi ko alam kung sa Corinthians yata yun, sabi ni Apostle Paul, na hindi magbibigay ng pagsubok ang Diyos na hindi natin kakayanin. Pero kung pag andun tayo sa punto na parang gusto nating bumitaw, magbibigay siya lagi ng daan para makaalpas tayo dun. Ako ugali ko, pag hindi ko na kaya, walk out. I'll be honest, nag-walk out ako. Andoon na hinihiwalay ko muna yung sarili ko para ma-let go ko yung emotions, mas maging maayos. Yung tipong kapag hindi na maganda yung sitwasyon, ako na yung lumalayo. Ako na yung, kasi hodang maging masama yung tingin nila sa akin, kailangan kong protektahan yung sarili ko eh. Best example, yung may naging friend ako, tapos nakabakasyon siya noon, pinuntahan ko doon sa kung saan siya nakabakasyon, nag-aaya siya ng, alam mo niya na, di ba? Kahit friend ko siya, niwanan ko siya. Sabi ko, diretso ko siya. Sabi ko, hindi ko gusto yan. Sabi ko, now, kung gusto mong gawin yan, hintay mo umalis ako. Hindi kita husgan. Pero advice ko as your friend, tigilan mo siya. Kasi hindi siya makakabuti sa'yo. Sa harapan ko, sabi ko, sorry, uwi na ako. It was like 11 p.m. yata. Wala akong pake. I need to protect myself eh. Paano ko biglang alam nyo na. Pero ano nga ba yung possible na future na ikaw? We have here the Hanged Man tsaka Unfinished Symphony. Hindi ako magtataka na maybe within this week, may mga taong ipapaalala sa'yo ang universe na parang kailangan mong medyo makontak. Reaching out to them. Pero wag mo silang sisihin na medyo hindi sila nagre-respond sa'yo ng maayos. Kasi ang lumalabas sa card, yes, you're trying to reconnect or you will try to reconnect. Pero kasi medyo sila suspicious doon sa pag-reconnect po sa kanila. Ando na parang nag-iisip sila, bakit? After all this time, mas ngayon, anong rason? Siguro ito yung time na you need to be patient. Maging understanding ka. Kasi hindi natin sila masisisi. Hindi natin sila mahuhusgahan dahil meron sila naging experience with you, medyo pwedeng hindi mo napansin o pinili mong hindi pansinin, na andun yung punto na yung experience na yun, nagkaroon sila ng tatak na hindi maganda or nakaiwan ka na matatak na hindi maganda sa kanila. Give time. Actually, sabi ko nga, may pinost nga ako sa Facebook page, sa wall ko. Sabi ko, it's 2023. I don't accept apology. I only accept change behavior.
ko nga, 2023 na, hindi ako tumatanggap ng sorry. Ang tinatanggap ko, yung ebidensyang o yung akto, yung ebidensya na nagbago ka. Kasi sabi nga ng isang lumang kanta actions speaks louder than words. So let's show them the actions that they deserve to see sa atin. So let's check your physical environment. Okay, the tower, tsaka new life. Well, expect talaga. May mga, sorry Taurus, kung ganito yung lumalabas sa reading kung bigyan kita ng background, sa tower kasi, sabi ng mga ibang historians, na isa sa mga inspiration dito is in the Tower of Babel. Kung hindi ba alam yung story sa Genesis, ito yung panahon na iisang lengguwahe ng mga tao, tapos nagpilis sila magtayo ng tore, kasi gusto nila maging mas mataas sa lumikha. Nang nakita ng lumikha, hindi maganda yung at puno ng kasakiman at kasamaan ang puso ng mga tao nun, pinag-iba-iba niya yung lingwahe. Now, in your physical environment, sometimes you need to be quiet. You need to listen. And wag mong i-assume na maiintindihan nila, nagets naman nila yan kasi ganto-ganto. We don't assume kasi hindi natin kontrolado kung ano yung pagkakaintindi nila at yung iniisip nila. Wag natin gayong, oo, pwede na yan, basta ganun yun. Diba? Parang, anong basta? Anong pwede na? Kumbaga, yung tao naka-leave hanging. Kung kailangan mo na mag-explain, kailangan mong bigay ng example, gawin mo. Kung kailangan mong klaruhin doon sa tao na kung naintindihan ba niya yung sinabi mo, gawin mo din. And vice versa, kung naintindihan mo ba din yung sinasabi nung kabilang panig. Kasi communication yan it goes two ways. Kasi a lot of relationship might be pwedeng magkaroon ng lamat sa paligid mo kung hindi mo gagawin to na maayos. Tingnan yung emotional environment mo. Okay, the lovers and the higher power. Well, pag lovers kasi, hindi lang naman to jowa agad o asawa Lahat ng klase ng relasyon, saklaw naman neto. So, pinapala sa'yo ng universe na gusto ko yung isang kanta yung Tagalog song. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pangdalawahan, which is totoo. Hindi natin pwede na isa lang yung lagi nagde-decide. Hindi pwedeng yung isa lang laging tagasunod. It's a give and take situation. Kailangan andun yung punto na merong parehong may ginagampanan na role sa relasyon. Pwedeng professional, pwedeng sa family. So find what is your role. And ano yung role ng tao. And from time to time, learn how to give as you receive as well. Hindi pwedeng ganun na tayo yung nag-receive madalas or tayo magbibigay na madalas. Nasa mundo tayo na kung saan ang mga bagay ay balanse. It's one of the things na kailangan mo mabigyan pansin to also help you with your emotions. That's why to find happiness. Happiness. Ano ba yung hopes and fears mo? Deep knowing, tsaka 6 of Cups. Okay. Natin na. 6 of Cups is about harmony. Okay. So, nag-hope ka na gusto mong maayos yung mga connection mo before with people that you know. Pero, andun kasi na pinapaalala sa'yo ng card na minsan, kapag gusto nating ayusin ng mga bagay-bagay, kailangan natin alamin bakit ba una to nasira? Bakit ba unang nagkaroon ng problema? Bakit ba nagkaroon ng issue? Minsan kailangan balikan. Masakit, minsan hindi natin gusto, pero kailangan. Choice yan. Hindi natin pwedeng ibalik ng bagay na yun, tas parang wala nangyari. You reap what you sow. Ano ba yung possible future mo? Immediate. Fork in the road. Tapos Knight of Pentacles. Medyo predictive siya. So, nakikita ko dito sa cards mo. Yung Knight of Pentacles. It's about movement Physical movements to. Pero with the fork in the road, i-divert ka talaga ng universe Ito yung nakakapagtaka O, siguro medyo weird nakikita ko. Imposible hindi mo makakasalubong yung mga tao before na nagkaroon kayo ng connection. Magkakaroon kayo ng
siguro sa daan makakasalubong, and it could be confrontational. Don't, wag ka mag-acto na parang wala lang. If you need to forgive, ikaw yung part na doon, gawin mo. Kung kailangan mo ikaw humingi ng tawad, gawin mo. Kasi sa bandang huli, magkakaroon sila ng impact sa life mo. Sa character mo, sa pagkakakilanlan sa'yo. And even in your finances And especially in your emotions. Find that happiness in making peace with the people that you've hurt or who have hurt you. Pero again, hindi naman yan one igla. Parang sakit Minsan, hindi naman isang gamot lang makakapagpagaling dun. Minsan, madaming gamot. You need to be patient. You need to have that strength. Humingi ka ng lakas ng loob sa sansinukob para magampanan mo yung mga kailangan mong gawin. So, I hope nakatulong yung readings sa'yo. At tandaan, yung mga readings natin, they are for guidance purposes. Gamitin ang free will wisely. At, tandaan, kung bago po kayo dito, please do click the subscribe button, bell notification, and palike na rin ang video. And also guys, kung gusto nyo pong tumulong para mas lumago po ang ating channel, you can click po yung join button sa baba o yung ating thank you with the heart. And for charms, crystals, and spellworks, message nyo po ako, Tarot Page Philippines Facebook page. The link is in the description sa baba. Taurus, maraming salamat sa'yo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon, and mula sa Sagada, thank you so much. Goodbye and hope to see you very soon. Thank you.